Mabuhay lungsod ng Batangas! Palakat Streamline. Palakat Streamline. Isang magandang araw ng Biyernes. Ito po ang ating programang Palakat Streamline. Magandang umaga. Ako po si Alvin Remo. At ngayon pong umagang ito, meron po tayong mga espesyal na panauhin. Ang mga kaibigan po natin mula sa Boy Scouts of the Philippines, Batangas City Council. Wala pong iba kundi si Tita Esther at si Richel. At yan, sa magandang umaga po sa inyo. Bati po muna kayo sa ating mga tagapanood. Magandang umaga po nako sa lahat po ng masusugid na taga-subaybay ng Palakat Streamline. Yes. At ganun din po, special shoutout na po agad dahil ngayon po ay Scouting Month. Sa lahat po ng mga scouts sa lungsod ng Batangas, magandang araw po ng Biyernes. Ayan. At birthday po kaagad ngayon ng aming council chairperson at ang aming council consultant na sina Congresswoman Beverly Rose Abaya de Macuja at Mayor Marvy Marinho. Kaya po, ayan happy po. birthday Happy po agad. birthday po, Mayor Encong. At syempre po, Tita Esther, bati muna kayo. Sa mga nanonood po ngayong umaga, magandang umaga pong muli at Happy Scouting Month po sa ating lahat. Ayan. Tanda ko rin. Binabati ko rin po ang ating pong council chairperson at ating pong consultant. Happy birthday po. Ayan. Alam mo, Richard, tanda ko kahit nung elementary pa ako, pag dumarating ang October, Scouting Month, di ba? At yan, pag may mga activities ng Boy Scout, narito yung natulong sa mga natawid sa Pedestrian Day, nag-a-assist sa mga matatanda, which is doon kilala ang mga Boy Scouts, di ba? Laging matulungin, laging handa. Bago natin umpisahan yung ating talakayan hinggil dito sa ating Scouting Month, pwedeng bigyan nyo muna kami ng brief background. Alam natin yung Boy Scouts of the Philippines, yan ay nag-umpisa matagal na. Paano nag-umpisa ang Boy Scouts dito sa lungsod ng Batangas? Bali po, ang atin pong pinaka-binigyan ng Boy Scouts of the Philippines National Office ng chartering na pwede pong mag-operate tayo ay noon pa pong taong 1974. Buhay Kumbaga ka na po, noon. actually, hindi pa sila... Alam Parang bago pa ako, meron pang ginawa sila tatay. akala ko Boy Scout ka na noon. Oo. Uy, hindi Si Sir Tony. Si Sir Tony. 1972. Velasquez. Nasa sa scouting na noon. Aba? Oh, Talaga diba? palang ang tagal ng scout ni Sir Tony. Kaya, Pero, Sir Alvin, kaya makikita mo nung tayo nag-50th sa Coliseum noon. That was, yun nga, 50 years ago yun, January 29, 1974. January 29 naman natin, 2024 ginawa. last year. Yes po, Oo. 50th. Pero para malaman po ng ating mga kababayan, ano po ba ang function ng Boy Scouts of the Philippines? Tita Esther. Sa operation po, ano pang mga ginagawa natin sa
para po sa mga institution nyo sa Yes, school oo. po, inihikayat po natin ang mga bata na sumali sa Boy Scouting. So alam naman po natin na sa lahat ng ang scouting po ay talagang napakalawak po 'yan. Kahit po ako nung elementary ako, naka-experience ako maging Boy Scout. Ito pagiging Boy Scout po ay kumbaga po ay kailangan po dumaan lahat ng kabataan natin sa pagiging Boy Scout. Dahil po ang ating Boy Scout ay voluntary. Voluntary. Parang voluntarism yung nakafocus. Oo. Wala po tayong kailangang i-force na maging member. Wala po tayong sasabihin na mandato ito na dapat mag-Boy Scout. Wala pong ganun. Kasi po, si Baden Powell po, yung Yes. pinaka-founding ng founder ating nitong Boy founder po Scouts. nitong Boy Oo. Scout. Sinabi po niya na ito ay para sa mga volunteer. Kung ito'y para sa volunteers, parang lahat ng bata ay gustong maging Boy Scout. Yes po. Oo. Dahil nakikita po siguro nila yung effect ng pagiging scout sa buhay ng mga, nakikita nila mga scouts na tumutulong sa nakatatanda, lalo tigit po nakakatulong ng mga magulang Yes, para oo. maging independent, na pwede na sila mag-isa sa kanilang bahay. Ultimo, Sir Alvin, na Yes. yung kanilang, sabihin na natin yung survival instinct na maituturing po natin, yun po ang isang ikinikintal. So masasabi natin na talagang parang training ground na rin para mabuting tao ang isang bata. Yes, sir. Oo. Aside sa academics, mas maganda na merong kumbaga parang GMRC yung tinuturing itong pagiging Boy Scout. Yes po. Oo. Noong po dati, binibigyan po nila ng Department of Education na may points ang Boy Scout sa kanilang pag-aaral. Pero kung kailan naman po inalis yun ng DepEd, Saka naman dumami. po mas gustong mag-scouting. So ibig sabihin hindi dahil may extra points kaya nagbo-Boy Scout ang mga bata, kundi talagang kusang loob at gusto talaga nila ito. Lalo na, Sir Alvin, nung sinasabi mo nga na nakapag-scout ka, ang hindi lagi natin nalilimutan yung camping natin. Yes. Ang Hanggang tanda ko ngayon. nakapag-camping lang ako sa school. Oo, may Hindi ka nakalabas, sir. tent. Hindi kayo nag-ano ng Hindi, sa division school lang ako, level. oo. Pero kami, yung aming panahon din, panahon namin, Oo. Ikaw talaga, madami ka ng camping na napunta. nung panahon namin, nung bata pa kami, kay Ma'am Rosalinda Makatangay, Oo. siyang aming principal, nasali kami ng mga division level. Ayoko, sir. At sa talumpok agad kami natutulog noon ng scout. Pero tanda ko nung buhay pa ang Tita Leti, ayan, nakapag-cover kami ng National Jamboree sa Pampanga. Yes. Tanda ko ang president nun ay si President Ramos pa. Wow. So nakita namin sila ng in the flesh, nakita ko si President Ramos, saka kita namin yung mga tent ng bawat region. Ayun, naka-experience naman So, akong nadaig mo pumunta. talaga ako ngayon dyan Ay, kasi ganun? national level ang camping mo na agad Ay, noon. talaga? Samantalang Hindi kami kami division nakarating level. Ay, hindi pa kayo nakakarating. Pero, maano ko lang po, alam lang po natin, Boy Scout. Pero pag mas bata pa, elementary level, Boy Scout din po ba ang tawag sa kanila? May Ano po ang tawag pag mga elementary po ang miyembro ng Boy Scout? sa yung pong kinder natin na ay kid. Kid. Opo, kid. Scout. Opo, kid Okay. scout. Pero po yung kid, hindi dahil bata sila kaya kid. Oo. Yun po ay isang acronym na tinatawag na Kabataang Iminumulat Diwa. Ngayon ko lang nalaman, may gayong pala. Okay. So, pag po mas mataas na antas ng elementary, mga grade 5 to 6, ano pong tawag sa kanila? After po ng kid, meron po tayo tinatawag na cab. Cab. Yun naman po yung mga kabataang alay sa bayan. At sila naman yung nasa grades 1 to 3. 1 to 3. Then grades 4 to 6. Yan yung ano sinasabi ano mo. pong tawag Yan na sa po kanila? ang Boy Scout. Boy Yan Scout. tayo, no? Ng mga naka-green ng neckerchief. Neckerchief na may kalabaw. Yan na. Yes. Okay. Pero halimbawa, tumungtong na tayo sa high school, Boy Scouts pa rin po or may mas mataas na tawag Senior na po? Scout po. Senior Scouts. Senior scouts naman Oo. sila. Pero what if tapos na po mag-aral, hindi na college, pero ba mga government officials, pwede bang maging member ng Boy Scout? Yes. Pwede po. Ang tawag na sa kanila mga kumbaga sa iba, lay ministers na ang tawag sa simbahan, di ba? Yung mga nagsaserve din ng Oo. mga sakristan. Pero po sa scouting, mga lay people na ang tawag, lay or adult leaders na ang tawag. Okay. So, yun po tinatawag na Rover Rover Scout. Opo, Scouts. Rover Ayan. Scout.
Pero para po ngayon, parang ibinigay na po nila na ang Rover Scouting po ay para na lang sa edad na 18 hanggang 26. So what if lampas na ng Kapag 26 lampas years na old? po, sila na yung mga adult leaders ang tawag Adult nating leaders level. na. So ang ating mayor ay parang ano tawag doon? Yung Si Mayor Marvy, ang tawag natin sa kanya is Scout Leaders. scout leader. Opo. Okay, ayun. So, since alam nga, napag-usapan natin kanina, October ay Scouting Month. So, ano pong nakalatag na mga gawain para po sa ating Scouting Month? Napakarami po nating activities. Katulad po nung mayroon po kaming kahapon, nag-meeting po kami ng mga supervisor. Yes po. Magkakaroon po ng simultaneous na district-wide PLTC at saka CLTC. Ano po yun? Yung pong PLTC, yun po ay yung sa Boy Yes. Scout po yun. At ang CLTC ay sa mga senior high. Ano pong ginagawa nila pag may ganito? Training po, sir. Trainings. Kumbaga po ang PLTC ay Patrol Leader Training Course. So, usually po, gaano po katagal ito pong training na ito? 3 days po. 3 days? Ito po yung stay in or hindi naman? Stay in po. So, ngayon pong taong ito, saan po natin gagawin ang training po natin? Kahapon po ay nag-meeting kami. Para pong kinlaster namin yung 10 district natin. District 1 to 3 ay di po ay sa paharang nila gaganapin. So magkakahiwalay po sila. Opo, pero magkakasabay sir. Magkakasabay, simultaneous. Opo. Oo. Ang District 4, 5, and 6 ay dyan po sa Batangas Integrated School. Yung dating Opo, Banahis. Banahis. Oo. At ang 7, 8, and 9, and 10, kasama pong Isla Verde, ay sa Libo Elementary School. Okay. Matanong ko lang po, ito po bang pagiging Boy Scout ay para lang po sa mga public schools dito po sa ating lungsod? Hindi sir. Ay, ano pa pong coverage po ng pagiging Hanggang Boy Scout? private po. Hanggang private po. Pati yung private school po. Lahat okay. po ng... So, ibig sabihin, kasali din po sila dito sa mga training na ito? Opo. Ayun. Meron po silang kanilang na may date din po sila na sila pong private school ay magkakaroon din po ng ganong activity. Opo. Pero final na po yung listing natin kung sino po ang mga attend or pwede pa pong dumagdag yung mga gusto pang umattend po ng training. Ay di po ay ang aming quota ay 8 scout per school. Pero kung gusto nila magpadala pa, okay lang po yun kasi yun po yung Okay. leadership. At saka Sir Alvin, yung mga papa-attend din dito ay mga leader na po ng Leader kanilang na school. mismo. Kumbaga pilit-pili na. Pili na po ito. Kumbaga okay. po, sila naman yung mag-e-echo sa kanilang mga paaralan ng kanilang natutunan dito po sa Patrol Leaders Training Course at sa Crew Yes. Leader Training Course. Opo. Crew po ang tawag sa mga nasa sa secondary schools. Kapag naman po yung nasa grades 4 to 6 Yes, natin, oo. sila po yung patrol. Okay. So aside po dito sa mga training po natin, ano pa po mga events or activities po na gagawin natin for Scouting Month? Meron po tayong isa pa yung pong kabsayahan. Kabsayahan. Ito yung usual na ginagawa natin. Parang Opo. production Na number. ikaw ang aming resident judge sa Kabsayahan. Para ibig Kasi sabihin, po- mag-judge uli ako ngayon. Kasi po si Sir Alvin talaga, wala pa po ako noon sa scouting. Siya Oh. na po yung laman Parang hindi, parang ng namang, Kabsayahan. parang simula nung pinanganak kayo, may neckerchief ka na. si Sir Ramil Borbon yung tinatawag si mo. Tame. Oo. Hello po, shout out po kay Sir Ramil, nasa Australia. At meron na siyang Baby. Baby. Ayan. Hi po, Sir Tame. Ayan. Yan, nawala ako. So, balik po tayo doon sa Oo. kabsayahan. Yes po, kabsayahan. District-wide din po yun. District-wide. Ilang district po ba tayo meron? 10, sir. So, ibig sabihin mo, 10 grupo ang maglalaban-laban. Opo. Ayun. Tapos po, ang doon ay nasa kanila na kung sila ay nung kanilang, that's my God. Bigay yung Yes, yun po oo. ang ating ginagawa. Kasi po, dahil doon sa pangyayari doon sa yung namatay na mga scout doon Sampu. sa Sambuanga. Sambuanga. Kaya po nagkaroon ng malaking pagbabago sa scouting, sir. So, dami po lahat Opo. ng ano sa buong Nabago bansa. ang mga program. Yung safeguarding policy po Nagkaroon po ng itinataglalo. safeguarding policy. Okay. Tapos po yan, nabawasan ang mga kid ay hindi na po pwedeng lumabas ng school. Dahil kumbaga dapat may Opo. guardian, may Opo. babantay. Pero by next year naman po, sabi ng director natin, baka naman po magkakaroon na uli ng regional kabsayahan. Wow. So siguro excited ang mga bata.
Totoo, sir. Kumbaga po, ngayon may local tayo, Opo. pero wala tayong regional. Pero by district pa rin po, sir. Hindi po pwedeng Yes, council-wide. pero sa pagkakaalam ko, laging hindi nawawala ang ating representative pag dinadala natin sa Yes, regional. sir. Laging Yes po. nananalo. At nga po Maging nung sa last year- Kabsayahan at saka Opo. sa That's My Cab. Ayan. So aside po dito, meron pa po ba tayong activities for Yung Scouting Month? pong Jota Joti, yung tinatawag po natin na Jamboree on the Internet Yes. at Jamboree on the Air, yun po yung Jota Joti na tinatawag. Anong ibig sabihin nito? Parang online lang siya? Ito po yung online. Pwede po ito sa parang kumbaga po yung naka-Zoom, naka-Google Meet. So halimbawa, pwede silang magluto sa naka-zoom sila. Pwede po yun. At pwede rin Saka po yung sa naman, radio. Ito po ba yung first time? hindi po. Hindi. Matagal na po Pang itong ilang taon na po established. itong ginagawa itong Joti Jota? Ang scouting po kasi natin ay nasa 89th anniversary na. So, malamang nasa 89 years na po ang ating Ay, mga talaga? Jota Joti. Okay. So, meron bang alam natin, hindi sila magkakasama dito pag nagja-jamboree. So, what I mean, nag-enjoy ba yung mga bata kahit na online ito? Kasi po nakakakilala sila all over the world. Ayun lang. Sa Kasi nga, Jota Joti. since online ito, kahit taga-ibang bansa, Nakakausap makakausap po nila. mo. Yes, sir. Ayun. So, meron po tayong training, may kabsayahan. So, may That's My Cab, Joti Jota. Ano pa po ang ating pong mga line up na activities? Binabalak din po namin magkaroon ng road safety cam. Road safety cam. Okay. Kasi yun po yung matagal ng biglang nawala nung last Dati po yung ang Shell, edi po yung aming ulit bubuhayin ulit ang road Oo, safety dahil cam ang sa atin. Shell, ang alam natin meron silang road safety program. Opo, sir. Oo. Ayun. At Sir Alvin, ang ating Alliance of Batangan Leaders and Devoted Eagle Scouts o yung A-Blades na tinatawag, Yes. meron silang i-conduct na Venturers Camp. Ito po yung, ang tinatawag po na Venturer, ito po yung isang phase o isa pong rank sa scouting ng mga seniors Yes. para po mabigyan sila ng advancement kung tawagin. Ito po ay parang ibibigyan sila ng mga trainings doon sa Venturer Camp at kung ano po yung mga nakapaloob na module doon, yun po ay kailangan nilang makuha para po yung kanilang level ay nasa Venturer na. Okay. Matanong ko lang po, paano po nagiging membro ng A-Blades at yung mga Eagle Scouts? Sila po ba yung mga dating Boy Scout? Yes, of course. Oo. Sila po'y galing mismo talaga sa Oo, atin. Dahil hindi oo. po pwede na maging eagle Kung hindi ka Boy kung Scout. hindi ka nagdaan sa bawat phase ng pagiging scout niya. Kailangan po nadaanan mo lahat bago ka maging eagle. So, ibig sabihin pala pag naging Boy Scout ka, forever Boy Scout ka na. Yun po ang Yes, sir. tinatawag na once a scout, Always, Always a a scout. Kasi ang dami kong kilalang ng mga membro ng A-Blades. Nandiyan sina Sir Valencia. siya po yung sina- pinaka-founder oo, din. siya ang chairman. Oo. Parang sina Elmer. Yan. Elmer Dilen. At halos lahat po ng mga achiever ng ating Batangas City youth noon Yes. ay member po ng ating A-Blades. Kasi alam ko si Elmer Dilen kasi ay student ko dati. At siya ay once naging Tobs. member ng Dancer ba din yan? Hindi naman. Oo. Dancer din. Oo, dancer din si Elmer Dilen. At siya ay nanalo na one of the 10 outstanding Boy Scouts of the Philippines. Hindi ko lang tanda ko anong year. Hindi ko rin Oo, dahil ayun. madami na Pero sir. parang mamaya pag-uusapan natin about yan sa TOBS. As of the moment po, ngayon 2025, meron po ba tayong record kung, kahit po estimate, ilan na po ba ang Boy Scout, Cub Scout sa Lungsod Batangas ng City Batangas. as of now po? Bali po nasa mahigit kumulang nasa 5,000 5,000. yung Lahat naka-registered. po Pero, itong school. opo, buong Batangas City po ito. Kasi po Sir Alvin, ang atin pong membership ay nagbabago kada buwan. Kasi po ito po ay nakadepende sa validity ng kanilang nasa membership card. Kung ikaw po ay nag-registered nung bandang January, syempre po 1 year, mapapaso din siya ng January. So, kumbaga po, kaya hindi pa sila nagre-registered ulit. So, normally po, yung total natin na membership ay nasa sa less than 16,000 16,000. ang mga kabataan po natin na member. Pero dahil nga po, hindi pa po natin masabi kung ganun pa rin ang makakaya natin bago matapos ang taon. Pero sa kasalukuyan, nasa mahigit kumulang na po tayo sa 4,800. 4,800. Ayun po. Sir Rich, ito lang ay napapansin ko. Bakit sa Boy Scout ay may
babaeng scout. Yan. Anong tawag sa kanila? Ito po ang tinatawag na, dahil po sa ating scouting, we have inclusivity. Yes. Ito po ay sinasabi nga natin, regardless of race, your color, your sex, yun po ay tatanggapin. Hindi po namin nire-recruit ang mga kababaihan, pero ito po ay aming tanatanggap bilang gusto nilang maging Kusang member. loob. Kusang loob po. Yun din naman po talagang ating membership. It's voluntarism. So, ang tawag po sa kanila, Boy Scout pa din? Boy Scout pa rin po. Senior Pero po, dahil sila po ay nasa level na ng mga nasa age na anong tawag doon, ma'am? 12 to 16. Yes. Ang tawag na po sa kanila ay Senior Scouts. Senior Scout. Pero po, meron din po tayong mga babae na din sa Rover Scouting. Ito nga po ay nasa age 18 and above. Yes, okay. So, how about po sa collaboration po ng ating Boy Scout? Meron po ba tayong mga group na nakaka-collaborate para po halimbawa, maganda po ang maging outcome ng mga projects at may mga innovations po tayo magagawa? Yun po yung tinatawag din natin na kumbaga po may government and non-government Yes, partnership. oo. Ganon din po ang ginagawa ng scouting. For example po, sino po ang mga nakaka-collab po natin? City government. City of government, Batangas. Lalo okay. tigit po na halos karamihan po ng local council executive board Ay miyembro. miyembro po ng Oo. ating city government. Ayun, city government. So usually sino pa? Mga ano? Mga private. Natin, yung mga halimbawa po sa Raptimus International, oo. Batangas Downtown kay President Joan John Marabe. Marabe. Hi, Hello Tita po. Joan. Na kung Oo. saan po ay kinelaborate niya po ang Boy Scout natin, ang lalo tigit ang ESC o yung Emergency Service Corps sa kanilang tree planting. Yon. Katulad po ng Lions din. Club. Opo, Oo. ni Sir Van Marabe ng BRPG, ng mga Yes, shooting. shooters, Kung tandaan nyo oo. po, nagkaroon tayo ng shooting Activity. para po sa buwan ng mga kababaihan, yung ating pong mga babaeng Tinuruan scout. natin yung mga scouts na Tinuruan babae na, na humawak ng opo, baril. na responsible dapat. Responsible handling syempre ng ano. Ayun. So ano pa po yung ibang grupo na nakaka-collaborate po natin? Normally po ay mga barangay officials, Barangay officials. mga schools, yan. Siyempre po mga schools dahil doon sila nanggaling, ang base nila sa scouting. Oo. At higit sa lahat po ay yung mga private partnership. Mga PTA. Public ano ngayon? Public-private partnership. Partnership. Okay. So ngayon po ito pang 50 ano na po natin? 51. 51st Ang Batangas anniversary. City. Is Apo, pero po atin. ang national natin, 89th Oo. anniversary. Alam po natin, matagal na po itong Boy Scout. So, tayo po ba ay gumagawa rin ng hakbang para mas maging modern ba? May innovation po ba tayong ginagawa? Anong mga programs po na para naman, syempre, kailang sumabi tayo sa uso internet, ano po yung ginagawa natin? Nako, ang atin pong Council Scout Executive na si Sir Serge sa pakikipag-partner din po ito ng ating si Ma'am OIC, si Ma'am Esther, Tita Esther. na talaga pong ang paglalagay po ng plano Yes. ay kino-incorporate po na palakasin din po. For example, kung tayo po ay nakikisama sa may mga jota-joti na mga council, ngayon po, meron na po tayong sariling radio equipment. Ay, talaga? Kaya po pwede na po rin Nagagamit mag-host. nyo na po? Magagamit po yan ngayong month na to. Ano po, meron kayo, anong frequency po ng inyong radio? Yun nga lang po, ang hindi ko kasi naka-assign po Sige sa po. Jota-Joti ay yung ating Field Scout Executive. Sir Ronald. Si Sir Ronald Abratique. Oo, si Yan. Sir Ronald. Ayun. So maganda pala, meron na kayong meron radio. Magagamit niyo yun sa for communication, Yes. for announcement, na meron kayong mga Oo. doon yun na lamang babanggitin. At syempre, Oo. yung mga listeners nyo ay dapat i-ano nyo sa lahat ng Boy Scout na dapat ay makinig sila dito. Ayun. So meron po bang official page ang Boy Scout para po sa mas easy na access at mga makita yung programs ninyo? Yes po, dahil po ang ating ang Commissioner on Public Relations ay ang head ng ating Public Information Office. Ang Tita Marie. Yes, si Scout Leader Marie Villana Luwalhati. So para may palakat ang Boy Scout. Hawak po niya
ang ating page na Boy Scouts of the Philippines is dash Batangas City Council. Naku, ayan. So, mamaya, i-invite mo naman sila na i-like and share ang mga post natin sa Boy Scout. Ano po pangalan ng page? Yun po. Boy Scouts of the Philippines, Batangas City Council. Ayun. Invite nyo po sila na i-like po at i-share ang inyong mga post. Yung pong mga activity ng Boy Scout, makikita nga po ninyo doon sa FB page ng Boy Scout of the Philippines, Batangas City Council. Kayo po ay aking inaanyayang i-like po ninyo ang ating page at lagi po ninyong bisitahin para makita po ninyo kung ano-anong mga activity ang ginagawa ng Boy Scout. Alam mo ba, Sir Alvin, na kahit hindi taga Batangas City, nagme-message po sa atin, kailan po kami magre-register? Ganun. So talagang sinasabi namin na, opo, Boy Scout din po tayo. Kaso po may kanya-kanyang geographical area ang bawat council. Ayun. So mamaya po sa pagbabalik ng ating Palakat Streamline, ang ilan pa pong updates at mga gagawin ng Boy Scouts ngayon pong Scouting Month sa pagbabalik ng ating programang Palakat Streamline. Palakat Streamline. Palakat Streamline. Ako bilang Schools Division Superintendent ng Lungsod ng Batangas at inyong BSP Council Commissioner ay buong pusong bumabati ng Happy Scouting Month sa lahat ng opisyal at mga miyembro na bumubuo nito. Maraming salamat sa inyong tiyaga at malasakit na patuloy na itaguyod ang mga layunin nito. Marami ng bagay ang napatunayan ng Scouting Movement. Sa pamamagitan ng mga makbuluhang activities, ay natututuhan ng mga bata ang tamang disiplina, pakikitungo sa kapwa, life skills, at iba pang magagandang asal na kinakailangan upang maging produktibong mamamayan na ngayon ay pinakikinabangan sa larangang kanilang pinasukan. Ang pagiging handa sa lahat ng pagkakataon at pagiging bukas palad sa pagtulong sa kapwa ay magagandang gawi na naipamalas ng mga scouts sa maraming okasyon at pagkakataon. Kaya nga, hinihikayat ko ang lahat na patuloy nating suportahan ang kilusang ito at ipagdiwang natin ang anibersaryo na may pagmamalaki, ngunit may kababaang loob. Marami pong salamat. Magandang araw mga scouts at mga kaibigan. Nakakatuwang makasama kayo ngayon sa pagbubukas ng ating Scouting Month na may temang BSP at 89, Service, Innovation, and Scouting for All. Sa loob ng halos 9 na dekada, pinatunayan ng Boy Scouts of the Philippines na kayang-kaya ng kabataan na maging huwaran ng disiplina, pagkakaisa, at tunay na malasakit sa kapwa. Ang pagiging scout ay hindi lamang tungkol sa pagsusuot ng uniforme, kundi tungkol sa araw-araw na paglilingkod sa pamilya, sa eskwela at sa komunidad. Ngayong taon, dala ng tema natin ang 3 mahalagang salita: Service, Innovation, at Scouting for All. Ang service ay ang puso ng pagiging scout. Ang pagiging handang tumulong anumang oras. Ang innovation naman ay hamon na gamitin ang talino, teknolohiya, at bagong ideya para sa mas makabuluhang gawain. At ang Scouting for All ay paalaala na bukas ang kilusan para sa lahat, anumang edad, kasarian o pinagmulan. Mga Scouts, tandaan ninyo, kayo ang mukha ng bagong henerasyon.
Kayo ang inaasahan naming magdadala ng pagbabago at magpapatuloy ng tradisyon ng bayanihan at malasakit. Kaya sa pagdiriwang ng Scouting Months, ipagpatuloy natin ang diwa ng pagiging laging handa. Mabuhay ang Boy Scouts of the Philippines, mabuhay ang mga kabataan at mabuhay ang lungsod ng Batangas. Pangulo! 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 Tulungan niyo po kami! Pangulo! Pangulo, tulungan niyo po kami! Pangulo, tulungan niyo po kami! O bakit? Ano nangyayari sa'yo? Ito po! Isang libo na pong nilalagot ang anak ko! Saglit mo nga. Upo muna. Titingnan natin ang bata. Oh, mainit nga ang bata. Upo muna. Salamat po! Hello? Maki, saglit ka't malapit ka naman dito sa bahay, may pasyente lang tayo. Kailangan lang matingnan ng bata. Sige, okay, salamat. Pangulo, magandang umaga po. Ano pong nangyari sa ating Tingnan pasyente? mo muna ang ating batang aray. Titingnan Mataas ang lagnat. Oo, sobrang taas nga ng lagnat, ha? Mami, sobrang taas po talaga ng lagnat na 40.1 po. Pangulo, kailangan na po nating dalhin sa ospital ang bata. O sige, tatawag na tayo sa 24/7 EBD Health Emergency Hotline. Magandang umaga po, 24/7 EBD Health Emergency Hotline. Mabilis na alagang medikal. Ako po si Cheche. Ano pong mapaglilingkod ko? Magandang umaga. Meron po kaming ipa-hospital. Sa bata pong mataas ang lagnat. Na-check na po ng aming BHW. Maraming salamat po sa mabilisang aksyon, Pangulo. Maaari ko po bang makuha ang personal details po ng pasyente? Ano po ang pangalan ng pasyente at saan pong barangay kayo nakatira? Thank you po. Hold to muna po kayo habang ikino-coordinate po sa ospital. Huwag niyo muna po ibababa. Puno na po ang inyong ospital. Siya, tawag na lang po ako sa iba pa nating partners. Salamat po. Medical Center, ano pong may paglilingkod? May bata po tayong pasyente. 6 na taon, mataas ang lagnat, mababa ang oxygen level, kailangan po nating maasikaso agad. Paki-inform po sila na maghahanda na kami. May vacanting pediatric Emergency bed kami, may available pong doktor, oxygen supply at gamot. Ihahanda na po namin ang admission. Pangulo, good news po. Nasa po tayo sa medical center. Naka-standby po ang mga doktor, gamot at gamit na kailangan. Maaari na po kayong tumuloy doon ngayon. Mag-iingat po kayo. Sa panahon ng pangangailangan, merong mag-aalaga. Ang 24/7 EBD Health Emergency Hotline. Isang inisyatibo mula kay Mayor Marvy A. Marino, katuwang si Congresswoman Beverly Rose A. Dimacuja, para ang bawat Batanggenyo ay mayroong mabilis na alagang medikal. Ano gayong 24/7 Mayor's Action Center Hotline? Ang 24/7 Mayor's Action Center Hotline po ay isang proyekto ni Mayor Marvy A. Marino na mabilis na aalalay sa mamamayan. Ito po ang re-responde, aalalay, magbibigay impormasyon o magkokonekta po sa anumang ahensya tungkol sa medical at burial assistance, scholarship at health card program. At higit po sa lahat ay sa emergency medical assistance ng 24 na oras, Sabado po man o Linggo. Bakit ka kailangang tumawag sa hotline? Relax po sir, kailangan po nating tumawag sa hotline. Una, kung may katanungan po tayo sa medical at burial assistance, scholarship at healthcare program sa pagkakataon na malayo po kayo sa City Hall. Para mabigyan po kayo ng tamang impormasyon o maikonekta sa tamang ahensya. O kaya sa oras ng lampas na po ng alas 5 ng hapon at sa araw ng Sabado o Linggo. Paalala lang po, sa regular na araw at oras ng opisina, maaari na po kayong dumiretso sa opisina ng Mayor's Action Center sa City Hall o sa ahensyang inyong ninanais po. Padalawa po, kung may nangangailangan po ng emergency medical assistance o medical attention at gusto po ninyong makatiyak sa availability ng ospital na inyong pagdadalhan. At sa kahandaan na rin po sa mga kinakailangan yung atensyong medical. Paalala pong muli, ang 24/7 Mayor's Action Center Hotline po ay dinisenyo para sa mabilis na alagang medical. Kung kaya, sa oras po ng mataas na level ng emergency,
hinihikayat po natin na bukod sa agarang pagdadala sa pasyente sa ospital, ay maaari po kayong tumawag sa hotline bago po tumungo or habang papunta sa ospital. Ito po ay para matiyak po natin ang kahandaan at kakayahan ng pinakamalapit na ospital na makakatulong sa inyo. Pwede gang kahit walang EBD card ay tumawag? Pwede po. Kahit wala po kayong EBD card, handa pong umalalay at sumagot ang 24/7 Mayor's Action Center sa inyong pangangailangan at mga katanungan para sa medical at burial assistance, scholarship at health program. Kung ang kinakailangan naman po ninyo ay emergency medical assistance or medical attention, pwede rin po. Aalalayan din po kayo bago tumungo o habang papunta sa ospital para makatiyak po tayo sa kakayahan at kahandaan ng pinakamalapit na ospital na makakatulong sa inyo. Tandaan lamang po, para maka-avail sa mga benepisyo ng EBD Health Card Program, para sa bayarin, siguraduhin lamang po na kayo ay qualified. Ibig sabihin kayo po ay Batanggenyo, residente ng at least 1 taon mula sa araw ng inyong aplikasyon. Pwede kang diretso na sa ospital kapag talagang emergency? Opo, pwede po. Yan ay dahil meron din po tayong personnel sa bawat hospital partners para umalalay sa inyo. Doon sa video, nagpunta pa sa Pangulo. Kailangan pag talagang dumaan sa Pangulo? Depende po ito sa sitwasyon o kalagayan ng inyong pasyente. Gayunpaman, hinihikayat po natin na humingi kayo ng tulong sa inyong mga punong barangay hanggat may pagkakataon po. Iyan po ay dahil bukod sa tiwala po ang ating mayor sa kakayahan ng ating mga punong barangay, sila po ang may kakayahang maglaan ng sasakyan na maaaring maghatid sa inyo sa ospital at tumawag ng BHW para makuha ang kalagayan at vital signs ng inyong pasyente na malaki po ang maitutulong para maitawag ng operator ng 24/7 Mayor's Action Center sa ospital para mapaghandaan ang pagtugon sa inyong medical na pangangailangan bago po kayo dumating. Pag hindi nakatawag at walang EBD, tatanggapin ka po sa ospital? Opo ma'am, tatanggapin po. Ayon po sa batas, lahat po ng ospital ay may obligasyong tanggapin at bigyang pansin ang lahat na nangangailangan ng medical attention. Gayunpaman, para maka-avail po sa mga benepisyo ng EBD Health Program, para sa bayarin, siguraduhin lamang po na kayo ay qualified base sa mga nasabing qualifications. Busy pa ang linya ng hotline, ano pong dapat gawin? Kung busy po o hindi po makontak ang hotline, pwede po kayong mag-text. Sa lalo't madaling panahon na makaluwag na ang operator, siya po mismo ang tatawag sa inyo para umalalay. Kung wala pong signal ang inyong telepono, ngunit meron naman po kayong internet connection o data, maaari nyo pong kontakin ang hotline gamit po ang Viber. Ito po si Rica Isla ng 24/7 Mayor's Action Center Hotline na handang maghatid ng malasakit at mabilisang aksyon sa mamamayan. Magandang araw po at maraming salamat po. Buti na lang at may 24/7 Mayor's Action Center. Maraming salamat po. Palakat Streamline. Palakat Streamline. At muli, nagbabalik ang ating programang Palakat Streamline. Kasama pa rin po ang ating mga guests, si Tita Esther at saka si Mr. Richel Atienza. Ayan, so kanina po, napag-usapan po natin ang history, ano po ang mga programs na ginagawa po ng Boy Scout. Lalo tigit ngayong October, ang Scouting Month. Kanina po, naulit ko po itong tungkol sa pagsasagawa nitong Mr. Cub Scout at saka itong ating kabsayahan. So, meron pa po ba kayo may idagdag na details regarding po dito? Sino po ang mga kasali? Paano po pag sila ay nanalo? Meron po ba silang lalabanan ngayon? Oo. Doon po sa meeting namin, dahil meron pong memo galing sa region, wala munang regional search. So, ngayon po, local search lang po yung gagawin natin. By district pa rin. By district, okay. So, kung next year po, papayagan na, hindi yung nanalo sa bawat ngayon, district, yung ilalaban next year. Yun ang paglalaban-labanin natin bago tayo pumunta sa regional level. Kailan po ba ang target natin ng kabsayahan? October ano po? May date na po tayo?
Sa mga supervisor po nakaano ang date. Opo. Dahil Pero sa ngayon pong October. Mhm. October hanggang November, sir. Sila po ba yung nag-i-start ng mag-rehearsal para po dito? Ay, wala pa po. Wala pa. Dahil may meeting pa po kami, mami, ang 1 o'clock. So antabayanan po natin kung kailan po matutuloy Opo, itong kabsayan. Pero for sure, meron pong kabsayahan Opo, sir. ngayong tong ito. How about po dun sa ating Mr. Cab? Ano pong tawag natin doon? That's my cab. That's my cab. Yun po ay kaalinsabay din ng pagko-conduct ng ating kabsayahan. Yes, oo. So, kung mapapagdesisyonan po na ituloy ang kabsayahan na may That's My Cab, nakadepende pa rin po ito sa ating mga district commissioners Okay. at sa ating mga coordinators. Pero ng usually Boy po, Scout. kung matutuloy po ito, ilan po ang representative ng isang district? Ang alam po namin kapag sa district, kailangan isa lang ang Isang magiging- district ay isa Isang- para Opo. 10 ang Opo. magkakalaban. Opo, Yes. Okay. Ayun. So, meron aside po sa ating Cub Scouting Month, itong Scouting Month natin for October, meron pa po tayong mga nakaline up or future activities ng Boy Scout po. Sir, meron po. Yung pong sa December, December. Okay. yung Asia Pacific region. Jamboree. Jamboree. Ayan. So, kanina, meron ako sa question ko kung kailan kayo magkaka-jamboree. So, ito na. Ito na yun. Itong taong ito. Opo. Na Ayan. ang APR po ay para pong every 4 years So, nangyayari. 4th year ngayon. Ito po yung So, kaya ika-4 na taon na magkakaroon. ulit, kaya magkakaroon na tayo ng Asia APR. Pacific, ibig sabihin may taga-ibang bansa? Yes, Yes. Oh my Opo. God. Kaya maraming lilipad mula sa Japan, Australia, Oo. South Korea. Papunta dito. Yan, papunta dito. Tayo po ba'y Singapore. naka-experience na tayo naman ang pumunta sa kanila? Yes, Singapore po. Nagpunta na tayo. Pag ganun doon, po, ilan po Malaysia. ang delegates pag mapunta ng ibang bansa? Binibigyan ng quota, ma'am eh. Opo, may Kasi quota po para kada- Usually po, estimate, ilan po? May 100? Ay, mahigit. Mahigit. Opo. yung pa buong Pilipinas na. Ang Pilipinas- Pero halimbawa, may mga galing po sa Batangas City. Nasa sa daan nga lang po yan. Actually, 300 po ang quota. Batangas City po ito. Opo. Sa So Batangas kung City halimbawa, Council. yung buong Batangas Province, pwedeng abutin ng 1,000? Opo, 1,000 naman ang sa kanila kasi daang 1,000 ang kanilang membership. Opo, matanong ko lang po halimbawa, mga ganyan po tayo nagpapadala sa ibang bansa for the Asia Pacific, Jamboree. Paano po ang funding natin? Saan po tayo, may budget po ang Boy Scout? Actually po, mapalad po ang Batangas City Council na pag pinapa-attend po tayo ng iba't ibang activities, lagi po inililibre ni Congresswoman Wow. Beverly Rose Abaya de Macuja. Oo. Parang tanda ko, ikaw at saka si Celeste. Celeste sa Ito South ba yung Asia Korea. Pacific din? Hindi naman po. Ito po ay World Jamboree. Oh, so mas Ibig mataas. sabihin, mas mataas po sa APR. Oo. Siguro Yes. nag-nosebleed yung makakausap mo. Hindi ikaw. Ano? At parang kayo ay nagkaroon ng chance na maging host? Yes. Oo, diba? Nako, si Celeste rin po. Dahil po ay kabataan sa kabataan, si Celeste po ang nag-host sa ating Philippine contingent. So ikaw dun sa mga officials? Ako naman sa mga adult leaders. Oo, dahil ka-age. Yes. Okay. Ganyan. May Para naman jive. So tuwing kailan nangyayari tong World? Every 5 years naman sila. 5 years. Kumbaga, so, kung yung tayo may Asia Pacific ngayon, by next year, Yes. magkakaroon 2027. 2027 ayun, naman. magkakaroon tayo ng World Sa Jamboree Poland. sa Poland. Poland. Oh, di ba? So, mga tao ba dun Polish? Actually, may actually. Ayun. So, babalik tayo doon sa Asia Pacific. So, ano po ang preparation natin for the Asia Pacific? Tayo po ay merong 114 na delegates. Kasama na po ang adult. From Batangas City? Yes po. Okay. Pero since ito po ay, sabi nyo nga po, may taga-ibang bansa, ano po ang target nating venue for this? At saka po, may venue na po ba tayo or naghahanap pa po tayo? Sa Botolan, Zambales po ito. Zambales. Yes, sa Zambales po ngayon. Ay, dahil ang alam ko nga sa Zambales, medyo malawak ang lupain sa madaming puno. Oo. At saka yung nangyari na po dati din ang ating National Jamboree natin, nangyari na doon.
Kaya po, alam na siguro ng mga nasa national So recommended office. itong venue na ito. Recommended po dahil meron yung katabing ilog, maraming puno. May bundok. May bundok na makikita. So, Yun po halos lahat ng view. So madaling mag-install tayo ng mga activities. Yes, Maglalagay opo. ng mga net. May mga modules po yan. Okay. Kumbaga talagang nature yung ating. Yes. Hindi na kailangan magawa ng man-made Opo. setup. At higit sa lahat na pinaghahandaan din po sa ating Botolan Zambales ay ang safeguarding. Oo. Kasi po ang gusto po ng national mismo at saka ng APR natin na wala po sana na masasaktan Yes. dahil ang atin pong lahat ng activities kailangan ay nakapatuon po sa Scouts Safe from Harm policy. Opo. So may target date na po tayo para dito. Yes, ma'am. December 14 to 21, sir. Ay, talagang Christmas Diba? ang... Kaya nga po, Oo. sir, yun po ay 132. Nag-back out na po yung iba kasi nakita nila, Pasko na pala. Paano po nag-back out? Actually po, ang inilista na ni ma'am na Nagpalista po sila. 132. May quota po kasi ang Batangas City doon. Ngayon, nung mabigay ng quota, pinadala po sa national, nung makita nila ang memo na ganun pala, Pasko na, nag-back out na po yung iba. So ibig sabihin po may open slots. May open slots pa tayo. Oo. Pero po Pero, nag-deadline na po nung September 30. Ay, so meaning po, ilan na po ang natira sa mga ano natin? 112. So 14. So at least pala parang konti lang naman. Opo. Pero po, Pero sayang yung slot. kung may tatanong nyo din, Sir Alvin, nasa 22,000 na ang a-attend sa ating Botolan Zambales. So na-imagine ko talagang malaki itong venue ito. Malaki. So imagine 22,000 pa lang ay kaya na niyang i-accommodate itong mga tao Ilan na nga, ma'am, pupunta dito. hektarya? 7. Parang, Bibilhin mo ba? actually, tara na. Pero Ayun. actually nun, sir, nagkaroon na din dito ng gano'n sa Makiling naman. Opo. Parang ang Makiling po yata ay parang nire-renovate ba to? Anong At tawag saka dito? nahati na siya. Ni-reclaim na ng University of the Philippines, Los Baños, yung halos kalahati ng ektarya ng Makiling, Los Baños, ay para pong ni-reclaim ng ating Ay, ganun. UP. So, yun naman pong kalahating pataas Yun lang ang naging pwede. Boy Scout lang. Saka baka ayaw ni Maria Makiling ng masyadong maingay. Masyadong maingay. Ayun. So, Maingay ba ako doon? hindi. Ayun. So, ano po nga mga preparation natin, yung mga delegates po natin na pupunta po dun sa Asia Pacific? Meron na po silang una-una po yung registration fee natin, sir, 1,000 pesos. Na ang iba pong council ay hindi po inilibre nila ang kanilang mga scouts. Pero po ang Batangas City, yun lamang po mga bata ang magbabayad ng 1,000 pesos Tsaka yung ibang registration fee. Okay. At saka yung kanilang leaders. Oo. Naku, isa pala ito sa abangan ng ating mga scout. At siguro, baka yung iba ay magpapa-advance para sa next Asia Pacific ay makapagpa-line up na. Malay mo, isama din natin ang Ate Marie sa Yeah. Asia Pacific region at kasama ka ulit para makita mo Gayon. yung mga tent Oo. at kung anong pagbabago nung unang nakita mo yung Ay, tsak camp. na meron ng malaki na ang pagbabago. Napakalaki na, sir. Ayun. So, aside from this, ang alam ko, ang Boy Scout, every year ba ito, nag-ano tayo ng, ito yung TOBS, yung 10 Outstanding Boy Scouts of the Philippines. Ngayon ba meron pa rin tayong pinapadala para po sa TOBS? Katatapos lang, sir, ng Yes. Opo. At meron po tayong Tayo po yung nagkaroon ng 6 na representative Opo. for TOBS. Opo. Pero wala pa pong result. Meron na po, yan. Oo. Sir, Pwede mo naman natin i-announce kung ano? Opo, ang nakasama na po na 4 ay 2 mula sa Lipa City Council, isa po mula sa Marinduque Council at isa pa rin po sa Hindi ko tanda yung isa. hindi kasi Santa Rosa dahil wala sila pong na yan. San Pablo City Council. Wala rin sa San Pablo. Hindi po. Basta meron yun. Ang Batangas City po, bagaman po na yung isa nating naging representative ay nakaabot mula hanggang nasa pang-5 siya o pang-7 na top siya ng ating top 10 ng Dito regional sa level. Regional level. Okay.
Ayun. So, meron po ba kayong mga gustong batiin, i-shout out? Bukod po sa birthday ng ating mayor at ko ngayong araw na ito. Happy birthday po. Happy birthday Ayun. May mga gusto po kayong i-shout out na malaki po na itulong sa Boy Scouts. Yes, The Philippines isina-shout Batangas out po natin, una tigit sa lahat ay ang lahat po ng mga scouts City. Yes. sa buong lungsod ng Batangas, sa mahigit sa 105 barangay ng ating lungsod. Gayon din po sa mga magulang ng ating mga kabataan na patuloy po na kinikilala ang scouting na partner ng kanilang buhay para po sa pagpapaunlad. At gayon din po, nagpapasalamat po kami sa ating mga Eagle Scouts na nagiging katuwang ng ating Batangas City Council Training Team. At higit sa lahat po ay ang ating mga kasamahan sa office. Yes. Sina Tita Angie, sina Ma'am Dulce, sina Miss Ann, lalo tigit po sina Dadan at saka sina Celso. At higit sa lahat, sina Sir Tony na sinasabing haligi at saka sina Sir Ronald Abratique. Yan. Ma'am, sino po ang inyo daw babatiin? Parang nasabi mo ng lahat, sir. Pero ako'y nagpapasalamat. Doon po sa kitri natin, si Mayor, si Congresswoman, ang ating chairperson, ang ating superintendent as a scouting commissioner ng Batangas City Council. Good morning po. At sa atin pong SE, si Sir Serge. Good morning po. Sir, miss na namin kayo. Miss na po namin kayo, sir, na makasama lalo natin si Sir Serge Atienza. At nga pala, ma'am, atin na rin pong batiin ang ating mga makikisig na Council Scout Executives ng Southern Tagalog Region na kung saan po ay mapipili po ang Batangas City na pagdadausan ng ating monthly regional Meeting. Council Scout Executive Meeting. Ay, Lalo tigit good. po kay Director Sir John Pangilinan. Hello po, magandang Good umaga morning, po. sir. Kasama po si Ma'am Patricia, magandang umaga po, at saka sina yung kasamahan natin na staff ng ating regional office. Okay po. So sa last part po ng ating interview, meron po kayong mensahe para po sa ating mga manonood. Ganoon din po sa lahat po ng membro ng scouting dito sa lungsod ng Batangas. Tita Esther, ikaw po muna. Sa lahat po ng mga nanonood, kayo po ay aming iniimbitahan o hinihikayat na sumali sa scouting movement ng Batangas City Council. Lalong-lalo na po ang mga batang talaga naman po kitang-kita na sabik sila sa mga activities ng scouting. Sa mga magulang, salamat po sa pagtitiwala ninyo sa amin na inyong mga anak ay pinagkatiwala ninyo na magiging membro ng scouting movement ng Batangas City. Isa pa pong pasasalamat, nakalimutan ko, ang ating pong mga district commissioner. Dahil kung wala po sila, wala din po tayong bata na baka na maging membro. Sila po ang tumutulong sa atin para madagdagan ang mga batang nagre-register sa atin. Sa akin naman po, para sa National Scouting Month, kung hindi pa po kayo registered para maging scout ng ating Batangas City, halina po kayo at sumama. Para po sa mga edad na nasa kindergarten, kaya tayo po ay pwede maging Kid Scouts. At para naman po sa mga grades 1 to 3, mga Cub Scouts po kayo na pwede na po kayo makipag-usap sa inyong mga teacher. At gayon din po naman, kapag mga Boy Scouts, kayo po dapat ay nasa edad na grades 4 hanggang grade 6. At pagkatapos po, ang mga Senior Scouts ay nasa edad na age 12 to 16 years old. At para sa Rover Scouts, ito na po yung nasa mga college level o nasa mga edad na 18 years old hanggang 26 years old. Kaya pong ibig sabihin, lahat po ay accept dito po sa ating Boy Scouting ng lungsod ng Batangas. Ayan, very well said, Sir Richel. Ayan. At syempre po, maraming salamat po sa ating mga panauhin ngayong umagang ito. Si Tita Esther, si Sir Rich. Nagpapasalamat po kami sa Palakad Streamline na talagang tinututukan po ito para makaabot ang lahat ng Yes impormasyon. po. Ang Batangas City Council po ay nagbibigay pugay sa inyo at sumasaludo. Maraming salamat po in behalf po ng aming Thank you hepe, po. si Tita Marie. Salamat din po sa inyo.
At ayun po, sumayin nyo naman po ang isang edisyon ng ating programang Palakat Streamline. Ng ating pong programa ay may ere tuwing ng Biyernes sa ganap na ika-9 ng umaga hanggang ika-10 ng umaga dito po sa ating FB page, ang Palakat, Batangas City. Maraming salamat po, Tita Esther, Richelle. Thank you din po, sir. Baka may pahawal pa kayong gustong batiin? Ayun po, si Shuvi Entrata na kasabayan na po natin ngayon sa Boy Scouting. Siya po ang bagong ambassador at katuwang po ni David Licauco para po sa pagpapatupad ng ating mga activities. Hello, Shuvi. Welcome sa Scouting. Ayan, okay. Baka meron pa po kayong gusto invite ng mga activities po natin sa Boy Scouts. Doon po sa mga, alam ko po yung mga investiture ngayon. So, kung meron pong investiture sa inyong mga paaralan, pwede po kayong sumali doon. So, ito po ay isang paraan ng pag-welcome sa inyo sa scouting movement ng Batangas City Council. Ayun. Ayun. Sir, medyo Go may lang. nag-message lang na isa nating Council Scout representative, si Scout Charles Stephen Montejo. Meron po silang gagawing lakan at lakambini ng kalikasan sa Alangilan Senior High School. Ngayon, mamayang hapon po, isasagawa na po ito. Kaya po, good luck sa lahat ng mga candidates ng ating lakan at lakambini ng Senior High School, Alangilan. Ayun. At syempre po, hello po sa lahat ng scouts sa buong Batangas City. At syempre, mga scouts na rin po sa buong bansa. Muli ako po inyong lingkod, Alvin Remo. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa atin ngayong umagang ito. At syempre po, sabay-sabay po natin bagitin ang ating programa at ito ang Palakat Streamline. Salamat. Palakat Streamline.